Mainit pa rin ang usapin tungkol sa absolute divorce bill. At maging ang mga senador, iba-ibang opinion tungkol dito. Iyan ang tatalakay ni Professor Antonio Contreras sa Punto de Vista. Professor. Magandang umaga, Dayan, at welcome back. Alam niyo, kung kayo ay masaya sa inyong buhay, pamilya, masaya kayo sa inyong mga asawa, mababait, inaalagaan kayo, minamahal, ang diborsyo hindi para sa inyo. Kung kayo ay hindi naman binubugbog ng inyong asawa, ang diborsyo ay hindi para sa inyo. Kung hindi nangangaliwa ang inyong asawa at hindi kayo iniwanan para sa ibang babae o sa ibang lalaki, ang diborsyo hindi para sa inyo. Kung hindi kayo pinapabayaan, hindi kayo ginugutom, hindi sugarol ang asawa, walang bisyo, hanggang sa puntong kailangan ng mangutang o mabangkya sa utang, pati ari-arian para lamang masunod ng luho, ang diborsyo ay hindi para sa inyo. Unfortunately, hindi lahat ng Pilipino katulad ninyo. Ito ang punto ng divorce. Kaya nga ako gusto kong mag-react doon sa sinabi ni Senator Cynthia Villar na masaya naman daw ang buhay niya, ang kanyang pamilya. Kaya ayaw niya ng divorce. At hindi lamang siya isa dyan, marami pang mga ibang senador na nagsasabing ganyan. Sila ay loyal sa kanilang pamilya, they are family men or women, and therefore divorce. They don't want divorce. But you are making laws, not for yourself, but for those unfortunate people, yung mga tao na nakakulong sa isang pagsasama na parang impyerno, na wala ng pagmamahal. Gusto niyong ipreserba ang pamilya. Pero ano ba ang pamilya? Ang pamilya isang lugar na dapat masaya ka. Dapat ligtas ka. Dapat pag-uwi mo pagmamahal ang nadadama mo. May mga nagsasabing hindi na kailangan ng diborsyo, andyan naman ang annulment. Pero bukod sa napakamahal, pero ang sabi nga ng iba, di pamurahin na lang natin ang annulment. Pero dapat naintindihan natin itong hindi pinapaliwanag mismo ng mga senador. Ang annulment, iba ang grounds. Sapagkat sa annulment, sa simula pa lamang, dapat patunayan mong walang kasal na nangyari. Walang legal na kasal. Niloko ka, peke ang pare, peke ang huwes. Pinikot ka. Ibig sabihin yan, from the start, the marriage is already null and void. Iba po ang diborsyo, sapagkat ang diborsyo, doon ay naghihiwalay kayo, nagkaroon ng kasal. Pero kayo ay nagkamali. O kaya ang isa nagbago. Kaya yung dating pagmamahalan na uwi sa di pagkakaintindihan, buti kung di pagkaintindihan lang, nagkakaroon na ng sakitan, pati ang mga anak sinasaktan. Ang sabi nila, hindi daw remedyo ang divorce dito. Andiyan naman ang legal separation. Pero ang legal separation po, ang isa sa limitasyon yan, hindi na po pwede mag-asawa. Sabi natin, bakit kailan mag-asawa? Bakit natin titigilan magkaroon ng kaligayahan? Kung kayo po maligaya sa inyong pamilya, then fine. Magpasalamat po tayo. Pero marami pong ibang tao na hindi na po masaya at hindi naman po pwedeng pigilan sila na maging masaya uli, na magkaroon pa ng pangalawang yugto sa kanilang buhay. Na magkaroon sila ng tunay na pamilya, isang pamilya na dapat protekta. Hindi itong pamilyang ito. Sabi nga nila, inviolable daw ang marriage. Sino ba ang unang nag-violate ng marriage? Hindi ba yung mga taong karapat-dapat hiwalayan mo? At ito yung huli na sinasabi ko na dapat tingnan din ng mga senador na ayaw ng diborsyo. May nagsasabi, Katoliko sila. Sila ay God-fearing. Sila ay Kristiyano. Again, binabati ko po kayo. Maganda po yun. Pero dapat po nating isa-isip ng Pilipinas sa isang sekular na bansa. Nasa Article 3, Section 5 po ng Saligang Batas sa Bill of Rights, ang sasabi that the freedom of worship shall be held inviolable and shall be allowed forever. Hindi word for word yan, pero ganun ang gist. However, without discrimination, pero also without preference. Ibig sabihin, wala kang kakampihan. Bilang mga senador, ay hindi ho kayo na estado. Ang mga desisyon nyo dapat ay hindi lamang dahil Kristiyano kayo, sapagkat hindi po lahat ng Pilipino ay may katulad niyong relihiyon at hindi po lahat ng Pilipino may relihiyon. So sana naman maisip ito ng ating mga senador
Dahil ang diborsyo, hindi po yan para sa lahat. Hindi po yan porket may diborsyo tayo, parang magdi-divorce na lang lahat. May grounds po yan. Hindi po yan basta-basta na lang naisip mo bukas maghihiwalay kayo, hiwalay na kayo. Dahil ayaw mo na. Pagkagising mo sa umaga, ayaw mo na nakikita mong pagbumuka, ayaw mo na. Hindi ganun po ang diborsyo. Malala po yung mga grounds yan. Talagang at may 60-day pa nga na cooling period para magkaintindihan muna yung mag-asawa. Again, nire-remind ko po ang mga senador, kung kayo ay Kristiyano, mabuti po yun. Pero hindi po lahat ng tao Kristiyano at bawal po sa saligang batas na gamitin ninyo ang relihiyon nyo to prefer. To make a decision that prefers one particular faith, particularly your faith. Pangalawa, kung masaya kayo sa inyong pamilya, kung kayo po ay family persons, then count it as a blessing. Pero hindi po kayo ang tao lang sa Pilipinas. Yan po inuulit ko. Kung masaya kayo sa inyong pamilya, fine. However, you're legislating for every Filipino, for all Filipinos. And not all Filipinos are like it. So, siya po, yan po ang aking punto de vista ngayong araw na to. Balik sa inyo dyan sa studio, Dayan. Maraming salamat, Professor Contreras.